mga bagay na wala talagang benefit. No? Talo ka dyan. No? Totoo yun. Sabi ko sa inyo. Kasi nga, nakikita ko na talaga yung mga sakit na kukuha dyan. Yung mga bata na ngayon nagkaka-lung cancer. 85% of lung cancer is due to cigarette smoking. Tapos ngayon, 1 out of 5 high school students naninigarilyo. Age 13 to 15 years old. Kaya nakakagulat. Kaya nga sinasabi nga sa World Health Organization, tobacco is a pediatric disease na. Pediatric kasi nga kumakaroon. Within 8 minutes exposure to second-hand smoke, talagang pwede na lang magkaroon ng physical reaction ng katawan natin. No? 8 minutes of exposure lang. Talagang pwede ka magkaroon ng heart attack, ma-stroke, no? Pwede ka rin magkaroon ng lung cancer. Majority ng mga naninigarilyo pa ngayon nandun sa low income group. No? Na kung tutusin, dapat isisave na nila yung pera na yun. Sabi nga nila, mas malaki pa lang nagagastos ng tao ngayon sa sigarilyo kaysa sa mga basic needs ng tao. Kaya ang cigarette smoking, nakaka-relax. Totoo yun. Ang problem, syempre, ano kasi, parang mayroong feel-good feeling eh. Pag naninigarilyo ka eh. Relax ka, hindi ka na-tense, no? Kaya nangyayari, sa isang stick, nararamdaman mo yun. Pero pag hindi na kaya ng isang stick, ay, hindi na kaya ng isang stick eh. Kasi pa nga. Ayun. Kakaroon ng tolerance, di ba? Hanggang sa, hindi nga, makaadi ka na. Dami na. Kasi nga, sa 4 na stick, hindi na kaya. Yung nararamdaman mo dati, for your information, 7,000 chemicals lang nandiyan sa cigarette smoke. And 70 are carcinogens, no? Throat cancers. No? Paano kung cancer na yung nakaharap sa cigarette? Hindi mo nakakain. Yung mga may vocal cord cancer, binubutasan pa dito para lang makahinga. Di ba? Naka-electrolarynx, parang robot magsalita. Imagine mo yun, no? Hindi na siya nakakapagtrabaho because of that. Hindi din talaga na malaman ng tao na yung mga hospital expenses, diba na magagastos ako kapag ako'y nilagay ng tubo, kapag na-hospital ako, kapag na-bypass surgery ako. Napakamahal yung expenses na. Pag kayo nasa hospital na naka-oxygen kayo, pinagtatawanan lang kayo ng trabaho companies kasi pinayaman nyo sila. Sila, wala silang pakialam sa inyo kahit naka-oxygen ka, mamatay ka dyan, wala eh. Di ba? May magdidemanda pa dyan sa kanila na, kasalanan ko ba eh? Gusto nyo manigarilyo eh, di ba? Kaya sa mga yun, kapag bago pa lang sila naninigarilyo, better stop na. Kasi para hindi ma-develop yung addiction.